Nga tao naas Biblia. Gusto ka nga maayo ang imong relasyon sa mga tao sa kasilingban, naas Biblia. Tanan kalabot sa imong kinabuhi makaplagan kana nimos Biblia. Kung buhaton ta ang sukwahi sa nasulat sa Biblia, ang atong lawas madaot. Sa ito pa, may gisulti ang Biblia. Kung sa imong kanon, may gisulti ang Biblia. Unsay imong imnon. Kung imong buhaton ang dili mao ang gisulti sa Biblia, garantisado na madaota. Busa angay gyud nato nga masayran unsay gisulti sa Biblia ug angay sad nato kini masundon. Unsa may gihandom sa Dios sa atong lawas ug sa atong kinabuhi, nas Biblia na. Handom sa Dios, sultihan ta mo. Ang uban nato moingon nga kabus ko kay imo na ani may kabubuton sa Dios. Uy, ang Ginoo na may imong pasangin lang ano na pobre ka. Dili na mao hinungdan. Kung sa gisulti sa Biblia, basaho na to. Ikatulong Juan. Versikulo 2 kay kana ikatulong Juan usara na ka kapitulo. Sige mo diya, basa mo ba nako? Hinigugma, isa may hinigugma. Ikaw, ako. Hinigugma, gipanghinaot ko nga magmauswagon unta ikaw sa tanang butang. Unsay mauswagon? Asinso. Wa nagplano ang Dios nga pobre ka ra gyud hangtod. Wa nagplano ang Dios nga uyayod ka ra gyud itandi sa uban dili tan-awang gibasa sa Biblia. Hinigugma, gipanghinaot ko nga magmauswagon ka sa tanang butang. Mag-uuma ka, daghang kag produkto. Mangingisda ka, daghang kag kuha. Negosyante ka, dako imong ganansya. Unsay imong buhaton ang handom sa Dios nimo, muuswag ka. Ikaduha niyang handom. O magamaayo ka sa panglawas. Nag-ubo-ubo ka na, suka-suka ka nagdugo, o niadto kag doktor, kaya nag-ubo-ubo ka, nagluwa ka, nagdugo, ingnon ka, hinabako, de ka sir? Dok, 20 anyos pa ko nagsugod o panapa ko, bata pa kay ko. Na sir, ang imong baga sir, buslot na. Munang muubo ka, why sipon, pero inigluwa ni mo dugo na. Di ka na nas imong baga na naigo nas cancer. Ang handom sa serious, magmaayo ka sa panglawas. Unsa pa? Maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. Sa ato pa, ligon imong pagtuo sa Dios. Tulo ka butang ang gisgutan ini Biblia ha. Isuha. Number 1, moasinso kas kinabuhi. Number 2, maayo ang kondisyon sa imong lawas. Number 3, ligon imong pagtuo sa Dios. Now, sa tanaman sa Eden,
Gisultihan sa Dios si Adan ug si Eva kung unsa ang maayo ug ikaayo sa ilang lawas ug kinabuhi. Nainumdum mo, Henesis 1. Gibuhat sa Dios sulod sa unong kadlaw ang tanan nga itong makita. Tanom, bukid, isda, mananap, langgam, bulak, suba, bakilid. Tanan, gibuhat niya. Apan sa ikaunom kadlaw, sa nabuhat niya ang tanan diri siyota, gibuhat niya ang tao. Pagbuhat niya sa tao, niingon siya, akong ipiyal kini kanimo. Sa ato pa, ang kinaiyahan, atong malikita sa itong palibot, gitugyan na sa Dios nga rin nato ingon nga tao. Muna nga, tao, bisag dagko ang kabaw, kita'y hari. Tao, bisag dagko ang kabayo, kita'y mumando sa kabayo. Tao, bisag dagko ang isda, kita'y mo dako, ano man, gipiyal man na sa Diyos ka nato. Mga kahoy, bisag hilabihan kay ganti, kita'y mo piyal kay. Ang tao, gipiyalan sa Diyos sa tanan nga iyang gibuhat. Now, apil sa gisulti sa Diyos sa Henesis 1:29. Unsay imong kanon? Unsay akong kanon? Nag-ingon siya sa Henesis 1:29. O miingon ang Diyos, tanawa, yatagan ko kamo sa tanan nga balili. Sino balili? Mga tanong, gulay, prutas. Tanan nga balili nga naghatag og binhi nga nas ibabaw sa naong stibukyuta ug sa tanang kahoy nga may bungas kahoy nga naghatag og binhi aron alang kaninyo kini mahimong kalanon. Ang plano sa Dios nga atong kanon bungas mga tanong ug mga kahoy. Munay plano sa Dios atong kinabuhi. Sabi ninyo, sa panahon nga ang tao wa pa muka og karne, sa panahon nga ang tao nagsunod pa sa plano sa Dios kung sa ilang kanon, ang gikan sa tanong ug gikan sa mga bungas kahoy ug gikan sa yuta, ang edad sa mga tao hilabihan tag-asa. Munang sa primerong 2,000 katuig sa edad sa kalibutan, gikan sa pagmugna o pag-umol niya, lalang niya sa kalibutan, hangtod lalang niya kang Adan o kang Eva, sa unang 2,000 katuig, ang edad sa mga tao linibo. Ang Biblia nag-ingon, ang edad ni Adan 930. Ang edad ni Metusela, pinakataas, 969. Grabe na, no? Ang panwa pa mag-ana-ana. Si Metusela, kung imong basahon ng Biblia, si Enoch, 300 ka pinang edad, wag yun maggunit o baston. Gikuha na lang sa Diyos, gidaas langit, wag kagig kamatayon. Muna si Enoch. Apan, hangtod sa ikanapulo kakaliwatan, gikan kang Adan, hangtod kang Noe. Mga 2,000 anyos ang milabay ang edad ni Noe, nga wag yun kataon. Tugultan. Introduction eh. Yung utang sa tanan, akong kalipay nga karon ng Garden Day, nagpaabot ka mo sa inyong mga doktor. So, samtang napaabot mo, maghimo mid-lecture sa topic na to, sir. Yan ang healthy lifestyle. Healthy lifestyle. So, ano nagkasakit ka tungkol sa atong lifestyle? So, unang hinungdan. So, dapat matupad sa Oseas 4:6 ang akong mga katauhan na nalaglag tungod sa kakulang sa kaalam o kahibalo. So, lack of knowledge equals lack of knowledge. So, akong hadyo sa di pa ta mag-isugod sa lecture ni Pastor Kabandal, magapo sa ta, atong iduko, atong ulo, alang sa pagampo. Amahang kabalaan, Diyos sa ulay sinugdan, ulay katapusan. Ang yan asab kami, may kabuntagon, diin,
Kini nga programa gipanguluhan ni Pastor sa Bandal nga diin magdadala sa misi may tungod sa mayong panglawas. O Diyos, sa bangin ng katawan ang nilang mga isikat ng mga ibukaan sa nilang niling at kalibutan. Kung sa pinakili ng mga lektura karon, mabuhihan nga mo kasing-kasing ito na una. Dawato na mo ang mensahe may tungod sa mayong panglawas. O Diyos, salamat sa imong pagtuwas. Dawata akong pag-ampo ngayon ng Dunga ako. O dawata kami ng pinasaylo sa mga kusa. Tanggalan sa imong anak na Espiritu Cristo ang among pagdalawa. Amen. Okay, salamat kayo, Brother JC Harden, sa imong introduction of opening prayer. Maayong buntag sa tanan. Dalaygon ang Dios nga siya naghatag ka na itong lahi na sab nga adlaw sa atong kinabuhi. O na amo diri karon alang sa inyong mga transactions. So kung tawagon ang inyong pangalan, paminawa ninyo. Kung tawagon mo din adto ninyo ang inyong kung asa mo adto, no? Pwede ra mo matulog din ha, pwede ra pod mo lakaw dayon og moundang na kupagwa na maminaw. Pero actually 1 hour lang ta, no? 10 to 11. O nya kini nga programa ni kabat na tulo ka tuig, no? O natay lagbok din ha. Mga 6,000 na ang naka-register din na. So kung wala pa nasulat yung pangalan, palihok ko palista din na kay para mahurot na siya, ilista na nato bago. Okay? So welcome ang kining atong lecture mga kaigsunan, ginganlan ni siya gikan sa word nga healthy lifestyle. So gidisect sa 3 words, health, thy lifestyle. Unsa kay Bisaya na Bradis? Healthy lifestyle, ayuha ang imuhang pagginawi. No, pagginawi. Now, nining tagna karon, katong akong gipa-show ganina kang Pastor Edwin Gulfan, yang gi-lecture about may tungod sa mga animals, no, mga kay naay mga misunderstanding usahay nga mao'y mo resulta sa mga dili maayo sa lawas sa tao. Kay nga naman ang mga tao naghuna-huna nga ang animal pagkaon. Pero wala day siya tawag sa Biblia nga pagkaon. Ang gitawag sa Ginoo nga pagkaon katurog yung mga prutas nga dili makahiwi sa tung panahon sa kung magdugay na ta sige pangaon na. Okay? So atong nining tagna karon gikan sa Lunes paingon sa Biyernes, lain-lain nga topic pero mao ra gyud gihapon ang point, no? About ra gyud sa pagkaon kay mao man hinungdan nga musakit ang atong lawas. Okay? So magbalik-balik na nga ang gi-provide sa Ginoo sa tuwa nga tulo ka buok nga mamatay kag mawala na. Dili magkamamatay ug mawala imong girlfriend, di pud ka mamatay ug mawala imong boyfriend, pero mamatay ta kung mawala na ang hangin, tubig og pagkaon. Si Sir kuan sa ngalan ni nalimod mo ni Sir Bidu kan? Oh, pangalan niya. Di Guzman? Oh, Sir Di Guzman, no? Igsoon ni Mayor Di Guzman sa una. Former Mayor. Sa Herbal. Oh. Si Ladjon. Oh, Di Guzman. Oh, igsoon. Oh, pila na edad nimo, Sir Di Guzman? 8. Oh, naadre. Si Sir Di Guzman buhi pa hantod karon. 88 na iyang edad, no? Duha na lang katuig mo 90 na. 12 katuig na lang ang kulang mo abot na sa 100. So, karon akong explain sa inyo ang mga higalog igsoon. Ngano man ka nga naay misunderstanding sa Bible, ang kulang lang anay kining atong pagsabot sa tukma lang nga pagsabot, okay? So ako i-share sa inyo karon. Kini nga programa giuluhan nako'y programa nga Rooftop Ministry. Na kung naka-remember mo sa panahon sa COVID nga na lockdown ang mga tao, so while dito sa balay magsigag ka ng mga live, no? Live. So nako'y YouTube account ka Rooftop Ministry o sa Facebook. So asa man nga konsepto nani sa Acts chapter 10. So nagoy ka may gi-insert nga picture, kanang picture aqueduct na siya sa Caesarea Maritima sa Israel, no, sa Northern Kingdom of Israel. So ang sa kinabuhi man gud sa tao, tulo lang ka adlaw nga walay tubig, patay na ta. No, that's why nga ang water supply is very necessary. So mao na nga even para panahon ni Julius Caesar, mao ni gitukod ni si King Herod mao ang nagpatukod diyan ng
aqueduct, no? Kanang water supply. Gitawag na siya Caesarea Maritima, no? Dito na lugar sa Israel. So now, akong gi-share sa inyo karon kay naay most misunderstood verse in the Bible. O kanang Acts chapter 10. Mao na siya. Mao nang daghan maka-realize nga usahay mo di pa man ulahi ang tanan basta buhi pa, pero ang uban medyo maparalyze na ang lawas o mohiwi na ang atong mga paglakaw. Okay. So naa na rin mga igsoon, no? God's prescription versus people's invention. Ano na siya? GP versus PI. What is GP? God's prescription or principle versus people's idea. Okay? So, usa ka numero, pero giawayan. Unsa nang numero? Numero 9. Numero 9 versus numero 6. Pero usa ron na ha. Kung diri ko mo barog, okay, akong gano na. Ang kining numero na ay biblical symbolism siya. Ang numero 9 is symbol or gitawag na divine number. That is God's prescription. Ang Bible, mga higala giigsoon, ako i-share sa inyo ha, ang Biblia, ang biblical narratives, very important na ang Biblia basahon nato kay naa diri ang mga rule of conduct kung unsay dapat natong himuon. Kung okay ra ba nga mo dakuan. Pero ang tawag na people's initiative or people's idea. Kaya ang uban dito sa mua, ako taga Maragusan man ko, tagduha gyud ang asawa ang kasagaran nito kay naay pangbalay o napoy pang people's initiative. People's idea. Ana siya. Gibalik na ako na pirmi, no? Si Abraham nakabuntis og helper. So people's initiative. Kay si Sarah man pod ang iyang nagsugo nga iyang pabuntisan ang ilang katulong, ang ilang helper. So mo na gingon nga kung nga daw helper nga naday amo nga makabuntis og helper, Abrahamic daw ang tawag na. Pero sayop na siya. That is only description. Gi-describe lang, pero ayaw sunda. So ang prescribe sa Ginoo, halimbawa ang numero 9 mo na prescription, pero kung imong baliktaron, unsa man? People's idea na siya. So baliktad na. Mo na nga ang mga tao, mga likoy-likoy na ta, nga naman, kung mulikay ganita sa pagbuot sa Ginoo, ang atong kinabuhi mo likoy-likoy na siya. So God's people's idea siya or initiative. Kung sa doon people's initiative, si Sarah ang iyang initiative kay wa man siya nabuntis, 90 na iyang edad. So nahadlok siya nga biay-biayon sa mga tao, ang iyang Egyptian helper nga batan-on pa, iyang gipadulugan sa iyang bana. So that is people's initiative. Murag mao man kang Romualdez, no? People's initiative ato. People's inventions, okay? So mao ni siya mga higala gusto. Kung diri ko magbarog, ma'am, unsa tingala nimo gani? Sorry. Ma'am Lori kaduha katulo na ka naka-join diri karon. First time pa. First time pa. Mura mo nag pamilya ka na ko. Kung diri ko magbarog, Ma'am Lori, unsay ako nakita? Ang numero? Ha? 9. Ang ako yung nakita doon, unsa man? Ang nakita nako? 9. Kung diri ko magbarog, 9 gyud, no? Maski pag sa korte ta mag-abot, no? Ma'am Gandis, pero kung diri ko magbarog, unsa man? Hoy. Kinsa may tama? Pareho tama. Ano na siya? Pero ako sulti nimo, di ba daghang mga religion sa kalibutan? Pero duha ra gyud ang naa dito, tama og mali. Pero karon mao ni siya. Naay mo barog dire nga moingon nga kung unsay akong namatan og kahayag, mao akong pagkamatyan. Naa, nga naman kay sarado ta kung unsay naa atong nakita. Pero akong isulti sa inyo ha, dili tanang makita sa mata tinuod. Kay ang atong mata i-blind ba na siya? Not only the eyes nga ma-blind kundi itong mind ma-blind siya. Okay? So mao na siya mga higala gison. So walay undang ang away. So dili mag-undang. That's why nga necessary sad nga atong istadihan ang baruganan sa uban. Kaya unsa nimo pag-compare kung nasayo pag wala ba tama ba imong gibarugan kung wa nimo mahibaw kung unsa imong gibarugan. Halimbawa kita sa mga Pilipino kasagaran sa ato pag maligo sa beach magsanina.
di ba? Magsanina magkasagaran. Oh, naay gisulog nga mga mag-short sanina. Pero sa Russia, kung nakoy Russian nga nauban ako sa Tacloban, ingon siya, buang ra daw sa Russia nga maligo nga magsanina. Ako pong giingnan siya nga diri sa Pilipinas kung maligo nga way sanina, buang sad. Alam siya. Pero mao de kung dito ka sa Boracay, maghubo magkasagaran maligo. So ana na siya. So lahi ang imong gituhuan o imong gibarugan o ya kung di mo masabtan makayung ka nga mga buang to sila. No, kay ang ilang lahi ang ila. So same gihapon mga higalag igsoon. Di ba madunggan nimo nga permi magdebate sa religion kung bahin kang Kristo, kung Diyos ba si Kristo o tao ba si Kristo? No? Brother Di Guzman. Kung napoy mga mag-away kung ang tao ba mo adto maglangit o dito na sa yuta. So mga una na mga higalag mga igsoon. Okay? So ako na yung i-greet. Naka-live ta mga igsoon. Okay ra Ma'am Lori mag-live ta? Naka-live ta sa Facebook, sa Vic. O niya, ako po din now, mo ni siya. Ibilin San Luis, ibilin sa Balyaday uman unahan na to karon. Kining Acts chapter 10 verse 15. One, Sir Vic. Mao ni siya ang the most misunderstood verse in the Bible. Acts chapter 10 verse 15. Do not call anything impure that God has made. Has made clean. So ayaw daw tawag hugaw ang unsay gihinluan na sa Dios. Oh. Kung sa Bisaya ba? Atong tanaw sa Bisaya. Ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Samtang ako naga-study daghan ako madunggan nga mga argumento nga ang rason nga ang tao karon mukaon na og langaw kay gihinluan na ang mga mananap. Pero sa to adire Ma'am Lori wa man ta kadungog nga nay muka og dire ano. Pero kung moadto ka sa Thailand, walay ilaga nga makita nimo dito nga magdagandagan kay ang mga ilaga ilang ginakaon. Ginalitson nila, no? O ginasangag. Or unsa man, mga scorpions or mga o mga gitawag na silang exotic food, no? Kanang mga pamanto, unsa to, mga ulihipan. Di ka magkakita na. Nga naman kay ginakaon nila. Oh, pero hinlo ba sila? Ma'am, unsa ngalan niyo, ma'am? Ha? Ma'am Jen. So hinlo ba? So pasindabi ha. Kung kita protestante manggaling karon, siguro naatay gibarugan nga ato ang pagtulunan. Pero ako isulti sa inyo mga igsoon nga every time nga mumata ko sa buntag, akong iampo sa Ginoo nga Ginoo, sa di pa ko mamatay, gusto nako nga naalay bisag ko silang katawo nga makahibalo what is your will. Unsay imong gusto. So timanay mga igsoon ha. Naay duha ka butang nga atong bantayan. Kini pagbuot sa Ginoo gitawag na the will of God o kuani siya kanang gi-permit sa Ginoo bisag dili niya pagbuot gitugot lang niya o gitawag na people's idea. Okay? Sama na siya mga igsoon. Now, tinuod ba? Mangutana ko sa inyo. Tinuod ba nga ang mga mananap gihugasan sa Ginoo? Tinuod ba? Ma'am, usay ngalan niyo, ma'am? Ha? Ma'am Milba? Gihugasan ba sa Ginoo ang mananap? Okay. Unsa may gihugas niya? Tubig or dugo? Tubig. Oh, ikaw Ma'am Juan. Unsa gihugas sa Ginoo? Sa mananap? Ha? Gihugasan ba sa Ginoo ang mananap? Nga hugaw? Oh, lagi. So limpyo na. So gilimpyo na. Agree na ka nga limpyo na. Oh, okay, tanawa na to. Okay, Acts 10 tells the story of Cornelius, a God-fearing centurion. Akong isulti sa inyo ang mga higalang igsoon. Pila sa inyo nga nagtuo nga ang mananap gihugasan sa Ginoo. Katong mananap ba nga mga hugaw ha? No question sa limpyo. Kay kaming Adventist mukaon mig manok, karnero, kanding, baka kaon ang Adventist. Ang dili kaunon sa Adventist kining iring, iro, ilaga, butiki, tuko, buaya,
So karon gihugasan na siya sa Ginoo, limpyo na ba na siya? Kay gihugasan naman? Limpyo na kay gihugasan na. Pero ako isulti sa inyo, ang nasayop lang, ang imo lang interpretation. Nga naman, mo ang Bible na ay divine command ang Ginoo sa ang Bible, ang Ginoo. Ang iyang divine command sa Exodus 20 verse 13 nag-ingon, do not kill. Ayaw patay. Nag-ingon ba ang Ginoo, Ma'am Lori, nga ayaw pagpatay tao? Nag-ingon lang siya ayaw pagpatay. Yes. Nag-ingon ba nga ayaw pagpatay tao? Wala. Wala ha. Wala. Niingon ra gyud siya ayaw pagpatay. Meaning to si ayaw sumpaye. Oh. Kay ka naman, masayop ang atong interpretation kung atong unhan. Oh, do not kill. Nag-ingon ba? Nag-ingon ba ang Ginoo ayaw pagpatay tao? Niingon na siya ayaw pagpatay. Meaning to say, maski pag baboy, maski pag baka, maski pag kanding is violation of the law of life. Yes. Kaya ang ingon sa Ginoo, do not kill. Okay? Yeah. Nasayop ta wala. Nasayop ta wala. Kinsa may nasayop? Ang tao rang Ginoo. Tingirig nasayop ang Ginoo hatag na. Pero mao ni sa mga igalang igsoon. Ang principle sa Ginoo nga nakasulat diri sa Bible is do not kill. Ayaw pagpatay. Mao na yung principle. Pero kay ang tao ni likoy na ni nakasala naman ta. Nakasupag na ta or we are in rebellion against God. Rebelde naman ta. So pag rebelde na ta, after Noah's flood, nangamatay na ang mga tanong, di-permit sa Ginoo nga mukaon ang tao o animals. Pero naay hugaw ug naay hinlo. Kung ikaw, Lord, unsay mo piliin, hugaw hinlo? So ana na siya. Ang iro, hugaw hinlo. Karon kay nahugasan naman, ang iro, hugaw hinlo. So sayot di ay nga, dili di ay tinuod nga gihugasan sa Ginoo ang mananap. So that's why atong kanon ang kining Acts chapter 10 diha nakasulat ang mao nga bersikulo. Karon sa Bible di ay mga higala ison naay gitawag nga literal og naay symbolic. Naay literal og naay symbolic. Kining sa Acts chapter 10 literal ni or symbolic? Symbolic siya. Nga naman, atong tanawon. Peter vision of clean and unclean animals. Well, the main message as about accepting Gentiles into God's family. So, naaday siya gitawag symbolic mga higalag igsoon. Nga naman. Okay? Ang katuding mga Gentiles o sa God's family, doon na siya kanang mura siya separation. Kay ang God's people considered as clean people while mga Gentiles considered as unclean. Kanang nahugaw sila pero dili hugaw nga literal nga hugaw kundi nakasala sila. Pero sa mata sa Ginoo, tanang tao sa kalibutan makasasala. Okay? Now there are also powerful lessons about health, purity, and lifestyle. God cares about the physical body just as He cares about the soul. So kining atong lawas amuma sa Ginoo sama sa spiritual gyapon. What we put into our body, how we live, and how we treat others are matters of both health and faith. Kung unsa may gibutang nato sa atong lawas, ato mang nagkaon man ta og nag-inom, nagmatter po na siya kung giunsa nato pag-treat po ang atong silingan. Ang mga Hudiyo, mga kaigsunan, gikoreksyonan sa atong Ginoong Hesus. Yan naman. Ang mga Hudiyo, pag makakita sila magsigarilyo, pag makita sila palahubog, dili na nila tagdon. Pero si Kristo, gikoreksyonan sila. No? Nga, kinahanglan matagdon po nato ang tao masking pagpalahubog siya or unsa man, masking pagsugarol. Masking pag-corrupt or masking pag-immoral. Pila sa inyo nga makakita ganing taga DPWS mo buli-buli na mo dayon. No? Anan siya. Number 1.
God values clean living. Peter saw a vision of animal clean and unclean. Nakita di ay ni Peter ang animals through vision. Through vision. So ang vision ba literal, symbolic? Symbolic siya. Kadaghan ko mamlor nagdamgo nga naay kaon, nagdamgo ko Brother Vic nga nagkaon ko pertigyong busuga sa akong damgo. But now, lo and behold, sa pagmata na ko, nagigutom na ko nga naman. Kay dili di ito tinuod nga nagkaon ko. Sana na siya. Sa tanaha, ako nang gi-lecture na ko ron sa inyo, kay tingalig nagsigit nagkaon sa gidili sa Ginoo kay hugaw apan kay atong gi-interpret ang gisulti sa Acts chapter 10 verse 15. Okay, mao na nga kuhan ko og program na rooftop ministry. So, this shows God has standards of what is pure and healthy. Mangutana ko siya, ang animal ba pagkaon, yes or no? Pagkaon ba ang animals, yes or no? Yes. Yes, sa tawhanon nga kahimtang, ang tawag na people's idea. Pero sa Ginoo, pagkaon ba, dili? Dili, kay ingon ang Ginoo, do not kill. Alam siya, ang pagkaon nga gihatag sa Ginoo, katulad yung prutas, katong kahoy nga naibunga, sama sa mangustin, avocado, lansunes, marang, durian, o rambutan, no? So, mga na siya, mga higalag igsoon. Okay? So, dinhi mo ni, tanawa ang nisulod sa arka. Oh. Ang Dios nagsugo kang Noah, nga kung ang mananap mo sulod sa arka, kung hinlo gani, kung limpyo, nga musulod dito, naay purpose ang Ginoo, 7 ka laki o 7 ka bayi. 7 ka lalaki, 7 ka babae. Pila na tanan? Pila tanan? 14 na kabuok. Pero kung hugaw gani, ang Ginoo nag-prescribe, sa tawag na, nagsugo ang Ginoo nga, duha lang. Laki o bayi lang, duha lang. Okay. So karon ang iro, pila ka buok iro ni sulod sa arka? Ha? Pila ka buok ni sulod? Duha, naa. Kay kung walay iro-iro, watay iro-iro. Okay, duha. Lalaki o babae. Karon ko moingon si ang anak ni Noah, mukaw kog asusina tay. Kauno na ko ning usa ka iro. Napay iro mabilin wala na. Sana lang. Oh, mamatay na po, no? Kay di na madaghan. Oh, pananglitan kung nikaon ni Tubig ang mga ugangan ni Kuan, ang umaga ni Noah. Tay ganahan ko kanang litson nga baboy. Adi man ta makalisod kay pag naog naman nila do, pwede ta maglitson. Kung mukaon sila atong panahon na naibaboy ron wala. Wala na nganuan, duha lang ang naa dito. Mga higalag igsoon, okay? So ang camel, duha lang ang camel. Ang iya lang babae ug lalaki lang. Nganuan, ang camel bilong siya sa hugaw. Ang hugaw ipakaon, dili ipakaon mga higalag igsoon, okay? It's akin nindot ning question Ma'am Lori. Mao ni ha. kung katawhan gyud ka sa Ginoo, mangutana tag unsay atong kanon. Kay kung di ta mangutana, tingalig sayop ang atong pagkinabuhi. Nga naman, taganikan. Namoy motorcycle. Panalitan kung ang motor unsa may tubil nga kuan, unsa iyang fuel. Okay. Sa fuel. Naabay diesel ang motor wala man. So gasolina lang. Kung imong itauran og kanang diesel, maayo dili. Dili. So ang tao, ang gihatag sa tao sa tuwa, nga imno na to, tubig ra niya, mo inuman tag tanduay o kape. So meaning to say, there is something wrong nga, kuan, madaw tatong lawas. Now, ang question, unsa may ilhanan? Di ba, ilhanan. So na, dire ang ilhanan. Leviticus 11 teaches the distinction between clean and unclean food. Which is, in reality, wala tawag food ha. Ang animals, that is only expression of human. So clean, ang clean animals, naa dito, buak ang kuko o nag-usap. So ang kanon ninyo mo ni,
nga mananap, buak ang iyang kuko og nag-usap. Halimbawa, kining kanding, buak man ang iyang kuko, kining karnero, buak ang iyang kuko, unya ang iyang karakteristik, kumukaon siya pagkaon niya, nag-ausap po siya. Ay contradiction. Hindi ka na mga verse na pwedeng nabasa. Mo ganin na akong gi-explain ron, Ma'am Lore. Tanaw na to kung masabtan maginoy mo, no? Kay sa ako nang ginasulti, nga sa di pa, giampo na ko sa Ginoo, nga sa di pa niya paundangon akong ginhawa, naalay usa ka tawo nga bisag masabtan na niya. Kaila mo ni Charlie Kirk, no? Mo naging ni Charlie Kirk nga, prove me wrong. So, patay siya because most of the people are doing wrong. Okay? So, what ay? Unsa ning unclean animals? Apil di ay ang baboy. Kay ang baboy, buak man ang kuko niya. Pero wala siya nag-usap. So, ato na mahibawan ron. Did you know, according to the Bible, pork is forbidden for Christians. For Christians, the swine, because it divided the hope. Ye chew it not the cud. It is unclean unto you. Okay? Ye shall not eat of their flesh, nor touch their dead carcasses. They are unclean unto you. Mangutahan ako sa inyo. Leviticus, ano siya? You must distinguish between the clean and the unclean. Kabantay mo, ang bata, nako'y bata sa una, Ma'am Lor. Nga, karon third year na nga, nursing student. Duha rami dito sa balay, nakita na ko nga naamay kanang i-aksyon naghungit siyang baba. Gikalitan ako sa pugong kay duha rami niya, wa man ko hatag siya pagkaon. Pagtanaw day, pag ang iyang gikumkum day, ang iyang tubol nga perting dahay kay tubol kay iyang ikaon. Posible ba nga naay bata nga makakaon og tae? Yes, kung dili mabantayan. That's why ang teaching sa Babylon, sa Bible, baby is confusion. Kanang mga bata, bisag nailangaw nga mo, kamang-kamang, iyan ang dakpon og i-shot sa iyong bakba. Nga naman, kay ang mga bata, dili ka distinguish what is clean and what is unclean. Mo ang mga bata usay bitukon. So karon, ninitak na karon, dili sulagma nga naa mo karon dinhi. Kay akong explain sa inyo ha, there might be a possibility nga nagsigitag kaon sa atong balay na malita sa palengke o gihimo natong morgue ang atong refrigerator, gihimo natong minteryo ang atong tiyan. Okay lang kung gi-prescribe sa Ginoo nga clean animals. Nag-ingon diri Leviticus 11:7-8. And the pig, though kanang pig bitaw PI ba yun? PI, people's idea. Though he has a divided hope, does not chew the cud, it is unclean for you. You must not eat their meat or touch their carcasses, and they are unclean for you. Mga igsoon, sultihan ko, kung ako lang ang magsugo sa inyo, ayaw mo undang o kaon o karning baboy, kay para naapoy pasyente dire. Di ba? Pero kay ang Ginoo man, ang nagsulti, ayaw mo tuo sa ko, ang ano man, number 1 po kong mamakak. Pero only God cannot lie. Unsa nakapahimo sa baboy nga hugaw? Mostly sa ato abaya nagkataong baboy ang kuban. So nindot pud nga question. Unsay nakahimo sa baboy nga hugaw? Mao ni akong kung sa ko lang, Ma'am Lor, di na gyud kung imo mag-istadihan diha, tan-awon nimo sa kanang microscope, makita nimong daghan kay mga Trachina larva nga mga sakit nga maskin pa sa mga bakterya unsay tawag na parasite nga kung imong pirituhon maskin pagpila ka oras mubuga na sila og kanang ilang laway nga pusto nila ilang lawas nga di sila mainitan. Murag na lang sa air condition. Pero maskin pag kanang bugnaw na kay siya pero mo warm gyapon siya, so gitawag na Trachina larva, sakit na siya nga kanang usa na ka parasite san. Okay, so pero maskin pag di nato na ma-prove, once nga magtuo ka nga ang Bible, Word of God, once nga ang Ginoo nag-ingon, do not kill, you are already, maskin pag clean, maskin pag unclean, ang Ginoo, sa basic lang nga command niya nga, do not kill, muadto na lang ko sa okra, kanang okra ang akong kaunon. Di ba? Kung boto na lang, pero kini siya, maunay siya.
So, literally or symbolic, pag-ingon sa Ginoo nga, ang baboy hugaw. Ayaw ka ora bisan paghikap siyang patayng lawas, hugaw, kadwa ka bisis gingong hugaw. Literal, symbolic. Literal siya nga gisulti sa Ginoo. So, i-contrast nimo sa Acts chapter 10, symbolic to siya. Pero gi-connect na to, nasayop ta. Mao na nga, na ako'y mga amigo, nga ulahin na ang ilahang pagsulti nga, di na mukaw karning baboy, kay nahiwi ng baba. Katong nga verse, katong sa Acts 10, kuan ta ka, sa mali ka nga verse, o sa itan ano man. Tama ang verse, pero symbolic ang iyang meaning. Wala siya. Kung nagbasa ng Bible, Ma'am Lord, basa ang Revelation, Revelation, Brother Beck, more on symbolic. Kabantay ka sa symbolic sa Revelation, doon ay hangin nga nikutaw sa dagat. Ang hangin is symbol sa gira. Ang dagat is symbol sa people. O doon ay milutaw nga mananap, nigawas gikan sa dagat. Basa ng Revelation, mananap nga mapintas, nagsimbolo ka na sa gobyerno. So, sa gobyerno, sa Bible, ang mananap nga mapintas, nag-refer symbol sa gobyerno. Ano na siya? Ang mga tubig, nag-symbol of people, mga tao. So, na ay meaning. So, you cannot interpret the Bible sa literal, sayop ang atong interpretation sa Bible, mga igsoon. That's why, mali nga, ang akong ikuan sa inyo, karon Ma'am Lord, mali. Okay, kining Bible is narrative sa mga history sa nagsupak o nagtuman sa sugo sa Ginoo. Ang Acts, ang Ten Commandments, Exodus 20. Kung imo na ning tanggalon, ang naa diri is people's idea. Immorality, sexual immorality, murder, genocide, stealing, robbery, or any crime committed by the people. Because the Ten Commandments is wala nato sunda. Kaya kung sundo natong gingon nga ayaw pagpangawat, di na mahalin ang kandado sa City Hardware. Kay di naman tamo palit og kandado kay wa na may kawatan. Di ba? So today, science confirms many unclean animals like pork, shellfish, scavengers, carry parasites, toxins, and disease. So ako makaprove ko mga igsoon nga ang mga mananap wala pa gyud hugasi sa Ginoo ang animal kay dili man na intention or plano or naa sa iyang intention nga hugasan ang mananap para kanon. The fact na maski paghinlo gani 1986 year 2015, wa na ko nikaon gani bisag ka ng baka. O, kay hinlo man na, pero mas kuyaw pa na sa baboy ang kolesterol. Pero mga kaigsunan mo ni, one time, diri sa ICU, nag-prayer kog alas 8, pagka alas 10 sa gabi, namatay. Usa ka lagsig pa nga batanon, mga 18 anyos. Nagbaha sa kalinan. Ang yang tubig, murag, dapit lang sa lapa-lapa pero naka-leptospirosis, namatay siya. So unsa kanina leptospirosis? Sa liga. Limpyo na magha ang ilaga. So wala tayo malimpyo, no? Naayon sa kabata, ang iyang ginikanan dito sa Marilog, nabili nito 5-year-old. Naay iro nga ni sulod og kalit niya, gidumog siya. Naka-prayer ko mga alas 10 sa buntag, pagka alas 4 namatay. 100% pag mapaakal kag iro nga ni rabies, 100% patay ang kuan. Nga naman kay naay kagaw, unsa na nga kuan? Rabies. Pila sa ato ang mukaw og iro mga kaigsunan. So dili siya hugaw dili siya hinlo ha. So God's health principles are protective, not restrictive. So ang purpose na is protective, okay? Okay na siya nga mga mananap, no? Kini gi-permit din siya sa Ginoo mga higalag igsoon. Pero dito ba sa Garden of Eden, apil ba ang animals nga gihimo para kanon? Ha? Gihimo ba sa Ginoo ang animal para kanon? Wala. Ang animal gihimo para companionship, para atong pets. Pila sa inyo nga naay aquarium niya. Unahuna ninyo pag panahon nga gutomon mo, inyo bang tulahon ang nasa aquarium? Murag dili siguro, no? Peter and Cornelius. So, behind the story of Acts chapter 10, okay? Behind the story, it was the dialogue or the encounter of Captain Cornelius
and Peter. We know Peter, di ba? Sa Roman Catholic, si Peter mao'y giila nga the first pope, di ba? Oh, kay giingon ni Jesus nga, Peter, upon this rock, I will build my church. Oh, mao na siya mga higala Gigson. Now, si Peter, Diyos doon kayo. Dili siya gusto nga na ay mga tao nga kawatan. Dili siya gusto nga na ay tao nga daghang kabit. Dili siya gusto nga na ay tao nga bakakon. Ingon ana sa Peter, no? Pero nahimamat niya si Cornelius. Okay? True health is more than food. God told Peter, don't call people unclean. He was breaking down prejudice. Meaning to say, kung imong basahon ang versikulo 28 mga kaigsunan, ang interpretation or ang meaning di ay nga gihugasan ni Kristo nga mananap ang tao ang iyang gihugasan. Muuyon ba mo nga ang dugo ni Kristo naula sa krus para hugasan ang baboy para kanon sa mga kanang panahon nga mag-ihog sana, di ba? So wala, ang dugo ni Kristo naula para hugasan ang imong sala, akong sala, og sa mga tao nga mapadataw gani, og sa mga karaang tao sa anong panahon. Kinsa man ni? Okay. Yes. Sa alliance sa Samoa, ang ikanang gitungkol na habol na dito ang naglain na wala ang pagtuhong na hindi ay hinduan na, makaon na. Sa inyo dili ay. Ang uban nagunaon nga mga sabadista mga guno. Pero actually dili na sa sabadista. Ang sabadista nisunod lang kung sa gisulti sa Ginoo, ha? So ayaw i-misunderstand ninyo nga ang mga tao nga di mo kaon Muslim lang og sabadista. Kung kamo nga mosunod sa Ginoo, apil puno nga di mo kaon karning baboy. Dili na kinahanglan nga magsabadista pa, no? Kung boto na pero depende sa inyo ang interpretation. Okay, mo ni ha. We can just focus on diet, health includes relationships, mindset, and spirituality. So, gikoreksyonan. Kabantay ka, Ma'am Lord, panahon sa COVID. Mo ni ha. Panahon sa COVID, ang World Health Organizations, nag-meeting sila. Mga brilliant sila. Bugo ba sila? Dili. Mga bugo ba or bright? Mga bright sila. Tanang mga health experts, mga secretary sa health. Pero unsa ilang conclusion? Maghugas og kamot, mag-face mask, o magpundo sa balay. Pero wala sila maingon nga ayaw na mo ka og mananap. Unsa may hinungdan sa COVID, di ba? Sunotik to siya sa Wuhan, China. Katong mga exotic animals nga gipangaon nila nga kadaghanan mamatay katong sobrang kaon sa mga animals. Medyo ka na, no? Murag karon nagkakamati ko na. But na-mention diri, pero mao ni. Kung naa kay COVID 1 meter or kuan kuan na ka, no? Unsay tawag na? Kanang quarantine, no? Bawal na magkikita og kanang naay COVID. Sa unang panahon, ang mga Hudyo bawal makighimamat sa mga Gentiles. Kung sa tuwa pa karon, kung naay tao nga palahubog, ayaw daw wala. Ayaw tagda, marana ba sa tuwa. Pero Jesus gikoreksyonan sila. Kay so stress, anger, hatred, and prejudice harm health as much as unhealthy food. So ang uban concern sila mahitungod sa pagkaon. Pero basking pag vegetarian ka, pero dali ra ka masuko, dali ra ka mangluod, dali ra ka magtampo, no? Gamay rang bikil, layas dayon, pero ana prejudice mo ka sa uban, tao. Sama ra gyapon na sa pagkuan, no? Yes, ana siya. So ang contributing factor ngano shorter ang tao, ang atong lifespan mga higala igsoon, ngano dali ra masakit ang tao mga kaigsunan. Kini diing masuko ka ug maguol. Contributing factor na siya nga mo shorter ang atong lifespan. Mao nang giingnan ta ni Jesus mga higala ang antidote nga do not worry. A merry heart doeth good like a medicine, but the grievous spirit drieth a bone. So ang makaayo daw sa tao, makapalayo sa sakit sa tao ang malipayon nga
kasing-kasing. A healthy life means holistic well-being, body, mind, and spirit. Number 3, God honors those who live by principle. So ano na siya? Timan A, PI versus GP versus PI, no? GP is God's principle or prescription. PI is, ano ba? People's idea, people's initiative. Okay? So muna siya, Sir San, sa happy morning. So naa si Cornelius. Cornelius was prayerful, generous, and devout. Mangutano ko sa inyo, kinsan is Cornelius? Captain Cornelius is a Italian soldier. Kung mag-hiskot ka, ang captain na sa 100 men under his command. Kung PNP ka or soldier, o sa may iyahang label kasagaran pag na mga pulis or mga sundalo, di ba na sila label nga 3Ws. So saan ang 3Ws? Wine, kay mainom po na silang tanduay. Women, kay kumahubog na ma-open ilang mind, ma-open ilang mata, ma-blind ang ilang mind, kay malimtan ng asawa, so makauyab ng daghan. And then, war, kay naman sila pusil. So, immoral, dili. Immoral, makasasala sila. Makasasala. Ingno na to, kining mga pulis, sadaan siya, sumala sa mga records. Okay? Pero si Cornelius, lahi siya. Kay dali ra siya makapatay, kay soldier man siya. Pero ingon dito, Cornelius was prayerful, generous, and devout. So bisag makasasala si Cornelius, kay ang iyang pagkangalan nga sundalo siya, sadaan siya. No? Pero prayerful siya. These habits not only honored God, but also strengthen his well-being. Nakailaman mo ni Espinido, ni Joby Espinido. Depende na lang sa atong interpretation sa iya, pagtanaw nato sa iya. Pero sumala pa sa iyang eksperyensya nga before siya mo dakop og criminal or mo operasyon, mag-ampo siya. So tanaman siguro mag-ampo, no, pero mas siguro ang iyang prayer. So science today shows prayer lowers stress, generosity improves emotional health, faith provides hope and resilience. Healthy living is not just about what we avoid, it's also about what we practice daily. So ang maayo ng paglawas, dili lang nang naglikay tag baboy. Na 1986 wa na kumukaw og karning baboy. Pero before sa 1986 when I became an Adventist mga igsoon, nakakaon akong unggoy. Once a week, unggoy among ginakaon. Dito sa Compostela Valley. Nakakaon ako usa ka hiwa nga sawa, no? Nga giihaw. O iro. O of course, mga gitawag na siya unclean animals. Number 4. The Holy Spirit brings the power for true health. As Peter spoke, the Holy Spirit fell on the listeners. So, mao ni siya mga igsoon. Peter filled with the Holy Spirit. And real transformation, whether in diet, lifestyle, or breaking harmful habits, comes through God's Spirit. Mga kaigsonan. So, dini makita ginato ang contrast. Halimbawa, naay gi-permit sa Ginoo o naay gitawag nga gi-prescribe sa Ginoo. Ang prescription sa Ginoo, no killing. So, sa duha ka okay nga ato ang pilian, isa ra ang atong supposedly sundon. Ang usa okay ra, unsa ganinang okay ra? Okra. Ang isa man plus okay, unsa ganinang man plus okay? Manok. So asa may gi-prescribe sa Ginoo nga kanon, manok or okra? Yes, okra. Kay ang manok, patyon ba yan ang imong manok? Papatay siya. Pero kini ako ara puning kon ha, nga any living creatures, they are supposed to live. Pero unsa man need man nato. Ang tawag ana Ma'am Lore is people's initiative. Halimbawa, niingon ang Ginoo Ma'am Lore nga do not kill, and that is absolute his command niya. Karon kay nagutom na imong tiyan, gutom na. Kunya gusto nimo mukaon og kanang tinula. Na kay nakitaan nga manok sa silingan. So, initiative nimo,
imo to siyang patyon. So, you violated the command, do not kill. Pero kay, ang imong gisunod, ang people's initiative. Ikawat man imo. So, duha na imo sala kung imo itong ikawat. Dapat, bayaran sa daan. Okay? So, para imo sala, katong isa lang. Pero, ana ka, Ginoo, people's initiative di siya. Nga naman, kay kung di po ka mukhaon, magutom po ka pasmusad. So, mga na siya, no? Mga higalag igsoon. Now, Acts chapter 10 reminds us that God desires a clean, healthy, spirit-filled life. No? Mao na siya mga higalag igsoon. Respect God's standards of health. Atong i-respect ang estandarte sa maayo nga panglawas, mga igsoon. Okay, remember that health is more than food. It's also about love, prayer, and community. The only command of Allah, the Almighty God, is love your neighbor. Mao gini. Ang nasulat sa Quran, ang nasulat po sa Bible, ang summary niya is L-O-V-E. Unsa gani? Love. So that's why ang Bible na vertical siya relationship, paghigugma sa imong isig ka tao, paghigugma sa Dios, sa tibok nimong kasing-kasing, tibok nimong kalag, kusog ug hunahuna. That's why sa Sahada na ay mag-recite every 4 a.m. yata to, 4 p.m. Na mo la ilaha illallah, none has the right to be worshipped but Allah. So you have to worship God alone. And then you can only glorify God, the Almighty God, by becoming a blessing to your fellow human being. That's why there is charity, no? And that is horizontal relationship. And we as Christians, si Isa Almasi, gikuan siya nga, siya ang nag-declare or nag-command sa iya mga disciples. Na niingon siya, a new commandment I give unto you, that you must love one another as I have loved you. People will know that you are my disciples if you love one another. So, ang commandment yun ni Allah, the God Almighty, is love one another. But Satan, ang iya pong gihimo, gisumpayan na niya sa tunga nga word, love one another. So, ang tao, nag-love one na, naglaban o nag-away-away na, mga igsoon. Okay, so I hope na masabtan na nato mga kaigsunan. Naman tayo mga, naman tayo mga amigo nga mga Islamic nga ang di-share na ko sa ila nga pagka 1986 wala na kong mikaon o karning baboy kay according sa Ginoo, sa Almighty God nga gidili sa Ginoo. Invite the Holy Spirit to give strength for various living. So niingon diri mga higalag ang ison si San Pablo sa si John sa 3 John 2, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Mga kaigsunan. So, dili lang ang atong physical nga panglawas nga mag-prosper, no? Kundi also our spiritual. So, I hope nga nasabtan nato din nga our body is, no? Necessary yun. Nagingon nito, Ma'am Lord, sa 1 Corinthians 10:31, whether therefore ye eat or drink, or whatsoever you do it all for God's glory. So, unsa may itong himo na to sa paghimaya sa Ginoo. So, kung ang usa ka giinom na to, halimbawa nag-inom kag tanduay, malipay bang Ginoo dili kay makaaway man ka. Nya ang miniro ba sa tanduay ram iskyo tanan ani demonyo og ang yawa, rayo mahubak ubo malaria inigsipyat kirig. So, ayaw mong tuon ni Derek Ramsey ha, nga maingon siya tibay tanduay. So, sayop to siya, mga igsoon. Okay? Now, question? Now, pa mo ipangutan na din, ha? Pero wala ko nagsulti sa inyo, ha? Nga ayaw mo ka og karning baboy, ha? 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 Magkasakit yun. Okay? So, ano lang na siya? So, whatever karon nga atong gina-practice, ato aron na nga idea. Ngano nga mukaon, ha? Ha? Ano siya. Pero ayo, mamatay gyapon ta. Ako mamatay gyapon ko. Wag ko kay ang ating mamatay ng gyapon nga mag-vegetarian, pareho naman. Ang ato ala din ha,
at least namatay ta nga naata nagtuman sa kung unsay gusto sa Ginoo. Okay? So, namoy nalibgan or nasabtan? Tama, sabtan rin yun diha. So, kamu karon nga mga senior na ayun nagkaog karning baboy, ha? Oh. Pero kung ako lang, ako magbuot, padayon lang kay para nga napoy ma-admit dire. Nay ma-admit. Pero kung si Allah ang atong sundon, so wala gyud, no? Bawal gyud ang tao mo kaon og karning baboy. Okay? So dili lang ato nadunggan mga Islamic nga di mo kaog baboy. Ang actually sa Bible mga kaigsunan, ngano nga wala gyud na siya, that is dili siya issue kay dito sa Israel, Arab, Middle East na siya, gilibutan siya sa Arab countries, mga relatives nila ni Kuan, nila ni Jacob, tanan gyud halos sa Kuan, dili gyud, wala gyud baboy dito, wala gyud nagbuhi og karning mga manana para Kuan. Ang baboy is considered siya nga unclean. Oh. Pero maski pag baka, high blood gyapon ta. Okay? Sige, mo share ko sa inyo prayer, mag-amputa akong i-mix, ha? Oh, kisingalan si. Kisingalan si. Pascuala. Sige. Sige, mag-amputa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rahman Rahim. This morning, loving Heavenly Father, God Almighty, Allah Akbar. We are very much grateful, Lord, for another day that you added to our lives. Thank you so much, Lord, for the opportunity of sharing your words. I'm praying, loving Heavenly Father, especially those who are sick. And I'm praying, Lord, especially here, your daughter, Ma'am, who is now, Ma'am Pascuala, who is now under medication. Bless her, Lord. May your healing hands touch her bodies for her complete healing and restoration of their health. We believe, gracious Lord, Allahu Akbar, that you are the only and the Almighty God whom able or you are worthy to worship and to be honored, gracious Lord. And this morning, we commit our lives to you and we pray for your guidance and protection. Please bless all the people who are here hearing your words. And thank you so much, Lord, for this opportunity of gathering together, hearing your divine word and principle. Thank you so much, Lord, for your goodness and mercy to us. Thank you so much, Lord, for the assurance of hearing and answering our prayer. We ask all these things in the name of Jesus Christ, our Savior, Isa Almasih. Amen. Okay, God bless everyone. Okay. Namang ibuhi mo na sa Diyos, Pastor. Hindi man niya ipakaon. Ay di mo kalimot. Ang pagdili sa Diyos sa pagpakaon. Auntie Beding, happy morning. Congratulations. Happy viewing. Thank you for watching. That is everyone. Zini. Yeah, po. Salamat sa butan. God bless you all.